So hello no ngayon no, pag-usapan natin ito tungkol sa kalooban ng ating Panginoon no, na bakit marami pa ring mga tao ngayon, especially sa mga relihiyoso, nagki-claim na sila ay religious people dito sa mundong ito. Mga religious, mga religion, no? Nagki-claim na sila ay religious people. Pero walang naiintindihan sa nakasulat sa Biblia. Instead, na ito yung sinasabi ng Biblia, dito sila namumuhay sa kabila. Alam nila na ito yung sinasabi sa Biblia, ngunit ang kasinungalingan ang kanilang sinusunod at hindi sila namumuhay kung ano ang sinasabi ng Biblia, ng kasulatan, ng salita ng Panginoon. Hindi sila namumuhay dito. Instead na ang kanilang susundin, ang salita ni Kristo at ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, doon sila namumuhay sa mga doktrina ng kanilang religion. Ito yung sinasabi at ito yung pagkaintindi sa mga nakasulat sa Biblia, 1 plus 1 equals 2. Para sa kanila, hindi nila naiintindihan kung ano ang sagot sa 1 plus 1 equals 2. Ang para sa kanila, 1 plus 1 equals 5. So, namumuhay sila sa mali. Hindi sila naiintindihan. Maraming tao at religious people na nagkiklaim na sila ay mga relihiyoso, nagbabasa ng Biblia, ngunit hindi namumuhay sa salitang ito. Dito sa kasulatan, maliban sa isang tao na pagkalooban sa Espiritu ng Diyos, hindi niya maintindihan ang nakasulat sa Biblia. Hindi niya maintindihan o masusunod ang kalooban ng Diyos. Maliban kung ang isang tao pagkalooban ng Espiritu ng Diyos ang siyang gagabay sa kanya upang mamuhay ng kabanalan sa salita ni Kristo. Maliban dito. So, dahil maraming mga tao ang namumuhay sa mali-maling doktrina aside sa nakasulat sa Biblia, yung mga tao na yon ang tinatanggap nila ang espiritu ng kademonyuhan, espiritu ni Satanas, ng kadiliman. Kasi nga, kung namumuhay pa sila sa salita ng Diyos, tatanggapin nila ang espiritu ng Diyos na ipinagkaloob ng ating Panginoon para sa mga taong sumusunod kay Kristo at namumuhay sa kanyang salita. At dahil nga, iba yung dinodoktrina nila, iba yung sinusunod nilang doktrina na nakiklaim sila na sila ay relihiyoso at alam nila ang nakasulat sa Biblia, ngunit hindi namumuhay sa salita dito at iba, namumuhay sila sa iba, doktrina, outside the Bible, namumuhay sila sa doktrina ni Satanas. No, so mag-ingat kayo, maraming relihiyoso na nagki-claim na sila ay religious people. Nagbabasa ng Biblia, ngunit hangal pa rin at buang-buang. Ang Biblia kasi, kung intindihin mo yan, maintindihan mo yan, ang sa kanila lang kasi, masinusunod nila yung doktrina ng kanilang religion. Masinusunod nila ang doktrina ng tao kaysa mismo na mamuhay sa kasulatan sa Biblia. Gaya nito, mahisang Katoliko rin na nagsasabi, hindi kami namumuhay the Bible alone. Sa Bible alone, hindi kami namumuhay daw or hindi sila naniniwala sa Bible lang daw, kundi para sa kanila, nagdadagdag pa sila ng mga salita. Alam nyo ba yung ginagawa ninyong yan? Sa inyong paniniwala at pagdadagdag ninyo, ginawa ninyo ang inyong sarili na magiging panggatong sa apoy pagdating ng dulo at panahon. Dito sa Biblia, at ito kasi intindihin at basahin nyo kasi kung ano ang kalooban ng Diyos. Nang maintindihan nyo nang hindi kayo malilin lang sa mga doktrina ng mga false teacher, false prophet, false priest, false religion. Pag hindi nyo intindihin yan at hindi nyo babasahin at hindi nakasulat sa Biblia at susunod lang kayo sa mga doktrina at turo sa inyo ng mga tao, maliligaw kayo, gigising kayo doon sa apoy kung saan nilalamon kayo. Bakit nyo ibibinta ang kaluluwa nyo sa maling doktrina kasama ng mga propeta ni Satanas? Yung dinadagdag dito, sinasabi ng ating Panginoon doon sa mga taong nagdadagdag sa kanyang salita, babala niya. Wag doon sa Revelation, doon sa Leviticus, sabi ng ating Panginoon, wag ninyong dagdagan o bawasan ang aking mga salita. So, klaro po yan. Wag na wag ninyong dagdagan o bawasan. Ito ay babala sa mga taong sumusuway sa Panginoon. Gaya nito mga Katoliko, dinadagdagan nila ang nakasulat sa Biblia.
Ano pa sila ng rosary na mag-pray kayo na sa rosary, purgatorio, iligtas ang kuan. Wala yan dito sa Biblia. Non-biblical yan. Pero para sa kanila, non-biblical yan. Idadagdag nila yan. So dito sa kasulatan, dito sa Proverbs, sa Revelation 22 verse 18 to 19, sinabi dito, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makakarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. So babala. Sa sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. So klaro po. Pag dadagdagan ninyo ang nakasulat sa Biblia dito, yung mga doktrina nyong non-biblical, idadagdag ninyo sa mga doktrina ninyo. Kasi nga sinasabi nyo, ito ay biblical. Is daragdag sa inyo ng Diyos ang mga salot, mga parusa or salot na nakasulat dito. Idaragdag sa inyo. Dito sa verse 19, dagdag dito, at sino man mag-aalis. Ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng Diyos, aklat ng propesiyang ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. So klaro po, klaro po na magdadagdag ka or magbawas sa mga nakasulat sa Biblia, kaparusahan ang naghihintay sa inyo. Kaya sino ang paniniwalaan nyo ngayon? Mamuhay kayo sa doktrina ng tao o mamuhay kayo sa salita ni Kristo at sa Diyos? Dito sa kasulatan sa Biblia, sinabi ni Apostol Pablo, sumpain ang sinumang tao na mangaral sa salita ng Diyos na iba sa doktrina na nakasulat sa salita ng Diyos. Na mangaral, sumpain ang sinuman na mangaral na iba sa ipinangaral nilang Apostol Pablo or sa mga nakasulat sa Biblia. Sumpain. So sumpain kayo ng mga ganito na dinadagdag at binabawasan ninyo ang Biblia at sinasabi nyo ito ay biblical, ngunit hindi naman mababasa sa biblical. Kaya nga ito ang sinasabi, mag-ingat kayo sa mga non-biblical teaching. Kasi yan ay demonic. Kinuha nila yan sa mga libro ni Satanas at dinadagdag nila dito. At ito raw ay biblical. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa mga false prophet at false teacher. False teacher ni Satanas. Hihilahin kayo niyan. Pagdating ng panahon, gigising kayo sa apoy ng impyerno. Ano pipiliin nyo? Susunod kayo sa tao o susunod kayo kay Kristo? Mabibigo kayo kung susunod kayo sa tao. Pero kung kay Kristo kayo susunod, gaya na sinabi niya, ang susunod sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung sa tao kayo, gigising kayo sa impyerno. No, so hanggang dito na lang yan, God bless everyone. Amen.